Hi mga Koshi, for today's video, another mura na ulam na naman ang ating ipe-prepare at alam ko, familiar na kayo dito. Hello mga kamamshi! Welcome back to my channel! I would like to say thank you to all who supported me, and if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button to keep you updated. At ayun nga, dahil sobrang mahal ng bilihin at challenge sa atin bilang nanay kung ano yung mga ipe-prepare nating ulam sa araw-araw na makakatipid tayo. Siyempre, bukod sa pag-iisip kung ano ipe-prepare, challenge din sa atin na matindi yung budget, di ba? Lalo ngayon nagmahala na, nagtaasan na. So, isa yun sa iniisip natin. So, for today's video, ayan ang isi-share ko sa inyo. Ulam idea na less than 100 pesos. So, ito ngayon ang gagawin natin. And syempre, hindi naman to kakaiba dahil naluluto na rito ng karamihan. And baka lang, di ba, nakalimutan nyo na mura din yung ganitong klase ng ulam at gusto nyo rin subukan uli, di ba, maalala nyo uli na okay din to. So, ito, ang ginamit lang natin dito, bumili lang ako ng 1/4 na fresh alamang. Fresh alamang, yung mga hipon na maliliit, ito rin kasi yung ginagawang bagoong alamang, no? Pero ito, fresh. Gagawin. At ang 1/4 niya ay 40 pesos lang. So, nilagyan lang natin siya ng sibuyas, bawang, tapos flour at pinaghalo ko na yan, flour at cornstarch, ayan. Tapos, yung kulay green na yan ay celery para naman may kakaiba siyang flavor. At maiba yung aroma kasi yung celery is napakabango niyan. And aside from that, nagbibigay din siya ng health benefit. So, ayan, lalagyan ko lang din siya ng isang itlog. So, isang itlog lang. Syempre, magkano lang naman ang itlog? Magkano lang din pala yung celery na bili ko, di ba? Ito, napakamura. Tapos, ilan na kaming kakain dito? 4. Ito, alam ko, ito susobra pa to sa aming 4. So, ganyan lang siya. Napakasimple, di ba? Torta, in other word, ayan. Tortang maliliit na hipon, pero nilagyan lang natin ng konting twist dahil naglagay tayo ng celery. Haluin lang natin, syempre, ng maigi na magsama-sama lahat ng ingredient na nilagay natin. Pwede nyo pa rin pala itong lagyan ng paminta, nakalimutan ko na. Tapos pampalasa na gusto nyo kung hindi kayo komportable na salt lang ang pampalasa, pwede rin kayong maglagay ng iba pang klase ng pampalasa para mas masarap siya. O diba, ilang ingredient lang yung nagamit natin dito, tapos less than 100 pa yung nagastos natin dito. Syempre, yung celery naman is optional, diba? Kung yung mga bata hindi sanay kumain ng ganyan, pwede nyo rin naman palitan ng onion chives. Ayan, pwede rin yung onion chives para maging colorful lang, magkaroon lang siya ng kulay. At least yung onion chives, hindi masyadong mahalata yung lasa dahil hindi ganun ka-strong ang flavor ng onion chives kumpara sa celery na talagang malalasahan mo siya, di ba? Na actually marami kang pwede ring idagdag dito Pwede nyo nga rin itong lagyan ng carrots, di ba? O ganun, yung pagiging diskarte lang ba na maiba lang din sa paningin, sa panlasa, na hindi naman siya common na or usual lang na tortang alamang. Tortang alamang ang tawag namin dito kasi fresh siya, pero iba pa yung bagoong alamang na tinasabi. Pero yun yung mahililit nga na hipon kasi nga ito. So, well, anyway, ganun lang din naman yung simpleng pagluluto. Kailangan talaga natin bukod sa budgeting, diskarte din kung paano natin ipe-prepare para sa ating pamilya. So, eto, ayan na, nahalo na natin na maigi. So, next na natin gagawin, syempre, ipiprito na natin siya. By the way, dito sa mixture na 1/4 na to, ang dami ko nang nagawa rito na iluto. So, hindi naman ito lahat ay lulutuin natin. So, hahatiin ko pa to para itabi yung iba para sa next day naman na uulamin natin. Pwede natin hindi naman sunod-sunod na ulamin or pwede rin sa susunod na araw. Basta, ang ano lang dyan ay i-freeze lang natin siya. Yun lang naman talaga ang technique ng pag-store ng food. So, eto na. Ayan. Madali lang tayo magpapainit. Naglagay na ako ng kawali. Dahil mabilis nang uminit ito dahil electric. So, ayan na yung ating kawali. Lagyan na natin ito ng mantika kasi, ayan, magpiprito na tayo. Napakadali lang naman. Alam niyo na yung pagpiprito nito. Basta, both side ay maging golden brown. Ayan, nahihirapan pa ako ng magtansya nitong aking kalan. Ano kasi siya, mabilis siya uminit. Tapos, mabilis din masunog yung food.
ang ano lang nito, control is 1, 2, 3. Mga ganun lang siya. Kaya medyo nahirapan ako dito sa aking induction. Dahil sanay talaga ako sa gasol. Pero ang kainaman ng induction kasi, mas mabilis siyang maluto. Yun nga lang, kailangan matansya mo. Dahil minsan kasi, sunog na. Tapos yung loob-looban ng niluluto mo, hilaw pa. But since torta lang naman to, ayan, mas bantayan na lang natin. So, ayan lang. Nag-scoop lang ako ng enough amount. Tapos, i-spread ko lang siya ng ganyan para magmukha siyang patty. O, ganyan lang siya kadali, 'di ba? Very easy lang sa atin sa pag-prepare una and then sa pagluluto. Ganyan. O, hanggang sa kung ilan lang yung magkasya dyan. And, yun lang, paulit-ulit lang din naman. Hanggang sa maubos natin yung mixture na ginawa natin. At gaya nga uli ng sinabi ko, sobra-sobra pa ito, 'di ba? Para sa 4 na tao. Ilang piraso ang magagawa nyo talaga rito sa 1/4 na binili natin. And anyway, syempre, dahil less than 100 lang din naman to, pwede pa tayong gumawa ng sabaw. Masarap na sabaw. O, alam nyo ba kung paano? Ganito. Dahil may sukli pa ang 100 pesos natin, ay bumili na rin ako ng isang bungkos na pechay at papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yon. Diba kasi usually pag may bata kayo mahilig sa sabaw, yung anak ko mahilig din sa sabaw, kaya bukod sa prito, lagi akong may partner na ganito. So ito yung madali ang sabaw na ginagawa ko. Bibili lang ako ng 20 pesos na pechay, igigisa ko lang siya sa bawang sibuyas, tapos lalagyan ko siya ng pampalasa. Alam niyo na, depende sa inyo kung anong klaseng pampalasa ang gusto niyo ilagay. Tapos paminta lang. At ayun na, meron ka ng masarap na sabaw. O, di ba? Bukod doon, partner na partner ang ulam mo. Kaya, okay na rin. Kung, yun nga, kung natuturuan yung kumain ng gulay ang inyong mga anak. Malaking bagay sa atin. Lalo na sa pagbabudget. Gaya nga nitong example natin, 100 pesos lang, may sabaw ka na, may ulam ka pa. Bukod doon, hindi ka mag-aalala dahil masustansyang pagkain ang inihahanda mo para sa pamilya mo. So dahil nga wala nang mura ngayon, idadaan na lang talaga natin sa diskarte. At ito na yung ating tortang alamang or tortang maliliit na hipon. At ginawan ko lang din ng sausawan. Ayan, nakita nyo, gumamit lang ako ng suka, patis. So, patis ang ginagamit ko instead na salt. Mas masarap kasi yung patis, nakakapagdagdag siya ng pampalasa. So, tsaka konting paminta. And ang sili na galing sa kapitbahay. Ayan, fresh na fresh. At ang ating tip, maging mabait sa kapitbahay para lagi tayong may maha-harvest. Salamat sa panonood. At huwag kalimutang mag-like and follow sa aking Facebook page at pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel. God bless everyone!